Ginip, yung nasa 5.3 na Ecclesiastes. Sapagkat ang panaginip ay dumarating sa karamihan ng gawain, at ang tinig ng mangmang sa karamihan ng mga salita. 7. Sapagkat sa karamihan ng mga panaginip ay may kawalang kabuluhan, at sa maraming mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Merong panaginip, walang kabuluhan. Sa karamihan ng panaginip, may walang kabuluhan. At tinan mo ang tao na nanaginip, more or less, every 30 minutes na ikaw ay tulog. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa. Everyone dreams while they are sleeping, but not everybody remembers. So if people tell you they don't have dreams, they are lying or mistaken. Yes, but not everyone remembers them when they wake up. Humans dream every 1/2 hour and seldom remember most of them, and that's because they are in total REM sleep, meaning a deep sleep with eyes moving back and forth under closed eyes. Yan ang pagsusuri ng mga siyentipiko, ng mga psychologists, na ang tao na nanaginip, bawat medya ora, kaya kung natulog ka ng 8 oras, 16 na panaginip yun, di mo lang natatandaan lahat. Minsan wala kang natandaan, pero may panaginip ka. Ang ibig sabihin, kapatid, yung salita ng Diyos sa Biblia, sa karamihan ng panaginip, may kawalang kabuluhan. Individual person yan . Hindi naman yan marami . Isang tao ang tinutukoy dyan. Sa karamihan ng panaginip, may walang kabuluhan. Sa karamihan, yung marami, ngunit matakot ka sa Diyos. Speaking to a particular person. Ang tao maaaring managinip ng maraming panaginip. Pero walang kabuluhan ang panaginip. Ngayon, ganito kapatid. Maiisip mo ba kung ilang taon na si Jose? Palagay mo si Jose ay 30 anyos nung maging magnobyo sila ni Maria. Nakita niya isang araw si Maria, nalaman niya, buntis pala, malaki na ang tiyan. Nagtaka si Jose. Hindi ko naman ginagalaw ito, ba't lumaki tiyan nito? Anong nangyari? Palibhasa ay lalaki siyang matuwid. Ayaw niyang ihayag sa madla ang kanyang kapurihan. Nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya na hiwalayan niya si Maria, narito ang isang anghel ng Panginoon na napakita sa kanya sa panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Hindi ka na turotot, Jose. Hindi ka pinagtaksila ni Maria. Hindi yan nakipag-date sa ibang lalaki. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na buntis si Maria para makonsuelohan si Jose. Kaya nangyari yan, sabi ng anghel, kapagkat yan ang hinulaan ni Propeta Isaias. No? Narito, ang isang dalaga ay magdadalang tao, mga anak ng isang lalaki. Sabi ng anghel kay Jose, katuparan niya nung sinabi kay Propeta Isaias, ang isang birhen magdadalang tao. Kung ikaw si Jose, makukonsuelo ka ba talaga palang birhen ng asawa ko? Kasi hindi naman siya nakipag-ano sa ibang lalaki. Alagay ko, pagkagising ni Jose, hinanap agad yung libro ni Propeta Isaias . Ang tinanin ka, talaga nga pala ikaw ang nakalagay dito, birhen. Ako lalong napamahal sa kanya si Maria. Kasi magiging ina siya ng tagapagligtas . Kesa magduda siya, nakapanaginip siya. Na yung panaginip niya, totoo, talagang may hulang ganon. Sa dami-dami ng napanaginip ni Jose. Kung 30 taon siya, lahat na ngayon, hindi naman maiko-consider na lahat yun ay makabuluhan. Pero itong isang ito, makabuluhan ito. Kaya, hindi lahat ng panaginip may kabuluhan. May walang kabuluhan.
ba siya? Sa magandang pakikisama mo, madadala mo ba siya sa Diyos? Kung ang sagot ng puso mo'y oo, minsan meron kang gusto, hindi mo naman kasama sa iglesia, no? Hindi naman bawal yun. Hindi naman. Lalo na kung may pag-asa ka namang bandang huli, mahikayat mo, no? Kasi yun sinasabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 13, At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. meron pala sa unang iglesia na babae, kaanib, sumasampalataya. Pero yung kanyang asawa, yung lalaki, hindi sumasampalataya. Hindi bawal kasi paano pinayagan yan? Ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban ng hindi sumasampalatayang makipamaay sa kanya, kung ikaw yung babae, huwag mong hihiwalayan yung iyong asawa. Kasi gusto namang makisama ng lalaki kahit hindi mo ka pananampalataya. Meron lang tagubili ng mga apostol. Bawa nagkaasawa ka, babae o lalaki. Ikaw ang lalaki, ang mapapangasawa mo, babaeng hindi sumasampalataya. O kaya yung babae ang mapapangasawa, lalaking hindi sumasampalataya. Ang tagubilin lang ng apostol ganito, sa unang Pedro 3, versikulo 1, ganito nakasulat. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Yan ang utos sa mga babae sa iglesia. Kung yung asawa mo hindi naman tumatalima, hindi sumasampalataya, pakikisamahan mo ng mabuti para sa pamamagitan ng ugali mo. Bawa, upang ang ilan hindi tumalima sa salita, ayaw silang makinig sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. So ang pag-asa mo, sa mabuting pakikisama, mahihikayat mo siya later on. You can win your wife for the Lord or you can win your husband for the Lord. Yun ay